nang matanggap ng militar ng Ukraine ang fighting vehicle, 100 at 3 Spartan Armored Personnel Carrier noong Hulyo 2022. Hindi ito naging balitang umalingaw-ngaw sa buong mundo. Ayon sa karamihan ng military analysts, malamang ay hindi magdudulot ng malaking epekto ang mga sasakyan sa labanan dahil matagal nang hindi makabago ang mga ito at inalis na ng Britanya sa serbisyo higit 15 taon na ang lumipas. Ukraine ang ika-7 bansa na gumamit ng sasakyang ito, habang Latvia na lang ang natitirang may ganito sa Europa. Kung ikukumpara sa mga makabagong kagamitang militar ng Russia, mukhang kapos at hindi sapat ang mga Spartan. 3.5 taon mula nang magsimula ang digmaan, tumaas ang bilang ng Spartan sa labanan mula 35 hanggang halos 200. At mula sa bilang na iyon, tinatayang 35 lamang ang nawala. Ayon sa open source intelligence monitoring company na Oryx, ang survival rate na 825% ay katulad ng pinakamatagumpay na sistema ng mga Kanluranin at Ukranyano. Ipinapahiwatig nito na ang mga simpleng sasakyang ito ay higit pa sa nakikita ng mata. Suriin natin kung paano naging mga halimaw sa Ukraine ang mga sasakyang dapat itinapon na ng United Kingdom at ngayon ay kayang sumabay sa mga advanced na tangke ng Russia. Simulan natin sa aktwal na detalye kung ano ang ibig sabihin ng mga ito at kung bakit halos lipas na agad ang mga Spartan. Ang fighting vehicle, 103 Spartan, ay dinevelop noong dekada 1970 at 70 bilang bahagi ng Combat Vehicle Reconnaissance Tract o Combat Vehicle Reconnaissance Tract ng Britanya. Simple lang ang pilosopiya ng disenyo. Gumawa ng mabilis na sasakyan na kayang maghatid ng mga espesyalistang grupo, gaya ng anti-aircraft cruise o reconnaissance units, sa labanan habang sumasabay sa mas mabibigat na tangke. Ginawa ng mga British na inhinyero ang lahat para alisin ang sobrang bigat sa traditional na infantry carrier. Ang katawan ay ginawa mula sa welded aluminum alloy imbes na bakal na may kapal na hanggang 60 mm lang sa harapang bahagi. Nagbibigay ito ng proteksyon laban sa 100 at 45 mm na bala mula 200 mm at shrapnel. Ngunit wala ng iba. Direktang tama ng modernong anti-tank na sandata ay agad tatagos. Ang 175 horsepower na makina ng Jaguar ng sasakyan ay kayang itulak ito hanggang 60 milya bawat oras sa bukas na kalsada at kapag kaunti lang ang karga. Ang kabaligtaran naman ay dahil sa rasyon ng bigat at lakas. Kaya nitong umakyat sa 60 degree na paakyat. Kayang maglaman ng 4 na sundalo ang kompartamento ng squad, hindi pa kasama ang 3 crew, at napapasok sa likurang pinto o mga hatch sa bubong. Ang armas ng sasakyan ay binubuo ng isang 762 mmL 37A1 machine gun na nasa kupola ng commander. Sapat ito para sa depensa laban sa infantry, pero hindi epektibo kontra armored na target. Pati na rin isa pang Spartan. Ang kombinasyon ng mahina na armor at pagkakaroon lamang ng kakaunting kakayahan sa operasyon ay nagresulta na hindi talaga nagamit ang Spartan sa totoong labanan. Ginamit ito bilang karagdagang transportasyon ng militar ng United Kingdom dahil sa patuloy na pag-unlad ng armas ng infantry fighting vehicles. Mabilis na lumalapit ang tangke sa puntong kaya na rin itong pabagsakin ng mga katulad na sasakyan. Dahil dito, pinalitan ng United Kingdom ang Spartan ng mas mahusay na Panther, mga sasakyang pang-utos at pang-ugnayan. Ang huling mga Spartan na ginagamit ng Britanya ay inalis na noong 2000. Ihambing ang Spartan sa mga kagamitan ng Ukraine mula sa Soviet era at mga alternatibo mula kanluran para sa konteksto. Ang BTR-3, Ukraine Standard na lokal na ginawang armored personnel carrier, ay may bigat na 16.4 na tonelada at kayang magsakay ng 3 hanggang 6 na sundalo, habang may armas na 30 autocannon. Ang Amerikanong M100 at 13 na ginagamit din ng Ukraine ay may bigat na 14 na tonelada at kayang magsakay ng 11 sundalo. Ang M2 Bradley na labis na hinangad ng Ukraine ay may bigat na 27 tonelada, kayang magsakay ng 6 na sundalo bukod pa sa crew. At may kasamang 25 mm autocannon, may tow o tube launch, optically tracked, wire-guided anti-tank missiles na may sopistikadong thermal sights. Kung ikumpara sa mga pamantayang ito, mukhang kawawa ang Spartan. Nangako ang United Kingdom noong 2000
at 22 na magpapadala ng 35 Spartan at tinaasan pa ito sa mahigit 100 at 20 na buong pasasalamat namang tinanggap ng Ukraine. Nang makalikom ang Sergei Pritula Charity Foundation ng $65 milyon sa 36 na oras para bumili ng 60 Spartan mula sa United Kingdom noong Nobyembre 2022, nagdiwang ang mga sundalong Ukrainian. Nakadagdag pa ang Ukrainian World Congress ng 13 sa Unite with Ukraine Initiative. Nagpaligsahan ang mga unit sa unahan para makuha ang mga ito. Ang kasiyahan ay dahil nakita ng mga puwersang Ukrainian ang isang bagay na hindi napansin ng mga Western analyst. Sa isang digmaan na pinangungunahan ng mga drone, artilleriya at patuloy na pagmamanman, ang mga tila kahinaan ng mga Spartan ay naging mga nakatagong lakas pala. Hindi na ginamit ng mga tripulante ng Ukranya ang Spartan bilang frontline infantry fighting vehicle. Parang pagpapakamatay na iyon. Ginawa nila itong high-speed armored taxi na angkop sa mabilisang pagpasok at labas ng misyon kahit sa pinakamapanganib na kondisyon. Pinaliwanag ng sundalong Ukranyano ang operational concept. Pumasok ng hindi napapansin, tapusin ang gawain o ihatid ang assault team kapag napansin, pumasok at ilabas ang mga tao. Malayo ito sa doktrina ng NATO sa mechanized warfare. The mechanized warfare noong unang disenyo ng sasakyan, kung saan ang infantry fighting vehicles ay sumusunod sa mga tangke at pinipigil ang kalaban gamit ang autocannon. Ganito karaniwan ang takbo ng misyon ng Spartan sa serbisyo ng Ukranya. Naghihintay ang sasakyan, nakatago sa likod ng mga puno o lupa, at naka-off ang makina para mabawasan ang thermal at electromagnetic na lagda. Ang first-person view drone ng Ukranya ang nag-i-scout sa daraanan at tumutukoy sa mga Russian observation post, posisyon ng artilleriya at drone operator. Nang masiguro ng komandante ang kaligtasan, pinaandar ng crew ng Spartan ang makina at mabilis na pinatakbo ito sa bukas na lupa. Ang layunin ay bilis at sorpresa. Sa 60 milya kada oras kayang takpan ng sasakyan ang halos 1 milya kada minuto. Malaking nababawasan ang oras para mapansin ito ng mga puwersang Ruso, maipadala ang datos para sa target, at makapagpasimula ng mga kontra-atake. Ang maliit na sukat na tila kahinaan noon ay naging isang kalamangan. Ang Spartan ay isa sa pinakamakikitid at pinakamaikling sasakyan sa klase nito, na may habang wala pang 17 talampakan at lapad na 8 talampakan at 2 pulgada. Ibig sabihin, kaya nitong magtago sa mga posisyon na maglalantad sa mas malalaking sasakyan tulad ng BTR-3 o Bradley. Ang mababang silweta nito, mas mababa sa 9 na talampakan, ay nagpapahirap sa mga drone ng Russia na makita at subaybayan ito, lalo na kapag mabilis gumagalaw sa magulong lupain. Naging mahalaga ang mga Spartan nang kailangang ilikas ng puwersang Ukrainian ang sugatang sundalo mula sa lantad na posisyon malapit sa Bakhmut. Dahil sa medyo mababang kapasidad ng benchmark, madalas na kailangang siksikin ang mga Ukrainian sa loob ng transport quarters. Depende sa tindi ng kanilang mga sugat. Ang ilang operasyon ng paglikas ay naging alamat sa Ukrainian units dahil nakasiksik sila ng mahigit 2 dosenang sundalo. Isang miyembro ng crew ang nagulat na pauwi na sila. Walang gamit sa loob, kaya siksikan talaga ang mga tao na parang Tetris. Malayo itong lumalagpas sa disenyo ng Spartan na may kapasidad lamang na 7 tao. Sa emergency evacuation, inuuna ng Ukrainian crew ang pagsagip ng buhay kaysa pagsunod sa espesipikasyon. Ang magaang timbang ng sasakyan ay nagbibigay din ng mahalagang kalamangan na palaging minamaliit ng mga Western analyst ang ground pressure. Sa bigat na 10.6 na tonelada na nakakalat sa ibabaw ng truck surface nito, ang Spartan ay naglalagay ng humigit kumulang 0.4 kilo bawat sentimetro kuwadrado ng ground pressure. Ihambing ito sa T-72 na may 46 na tonelada at gumagawa ng 0.7 kilo bawat sentimetro kwadrado o sa Leopard 2 na higit 60 tonelada na mas mataas ang pressure. Malaking bagay ang pagkakaibang ito sa kilalang itim na lupa ng silangang Ukraine na nagiging makapal na putik tuwing tag-init ng tagsibol at pagkatapos ng malalakas na ulan. Ang mabibigat na sasakyan ay lumulubog at nagiging target ng artilleriya at drone.
Dahil mababa ang ground pressure ng Spartan, kaya nitong daanan ang mga lupang hindi kaya ng mas mabibigat na armor. Kaya nagkakaroon ito ng tactical na option na wala sa gumagamit ng BTR-3S o Bradleys. May ulat na isang sundalo na tumalon mula sa sasakyan ay na-stuck sa putik. Pero ang Spartan ay dumaan doon nang walang abala. Mas kahanga-hanga, ang magaang timbang nito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa anti-tank na mina. Ang pressure-activated na anti-tank na mina ay kadalasang sumasabog sa bigat na 100 at 50 hanggang 300 kilo tamang-tama para sa mga sasakyang may track. Pero hindi sila sasayangin sa mas magagaan na sasakyan. Ang Spartan ay pumapasok sa gray zone na may ilang minang maaring hindi sumabog, lalo na ang mga lumang modelo ng Soviet, na parehong malawakang inilagay ng Ukraine at Russia. Bagamat hindi ito garantisadong proteksyon, maaari itong magbigay ng dagdag na tsansa ng kaligtasan na wala sa mas mabibigat na armor. Siyempre, ang mga Spartan na pamalit ay may mas matibay na armor para hindi agad masira sa pagsabog ng mina o matinding bala. Hindi tiyak kung gaano sila kaepektibo sa pag-iwas sa mga mina. Pero napagtanto ng Ukraine nang maaga na ang ilang technical na detalye ng mga sasakyan ay hindi na talaga mahalaga sa kabuuang takbo ng digmaan. Ang pananakop ay mabilis na naging isang matinding laban, kung saan wala sa dalawang panig ang makausad ng maayos. Nagresulta ito sa ganap na paghahari ng sistemang walang tao. Parehong panig ay gumagawa ng libu-libong drone bawat buwan, mula sa simpleng quadcopter na nagtatapon ng granada hanggang sa mga advanced na first-person view racing drone. Nilagyan ng mga anti-tank na ulo, hanggang sa mga long-range na loitering munitions tulad ng Russian Lancet at mga binagong sistema ng Ukranyano. Ayon sa tradisyonal na doktrina, ang makapal na baluti at proteksyon ng tangke ay sapat na. Ngunit ang mga drone ay tumatarget mula sa itaas at tinatamaan ang bubong ng sasakyang pandigma. Sabay-sabay silang sumasalakay. Kaya nahihirapan ang mga aktibong proteksyon tulad ng autocannon at mga pasibong dagdag gaya ng lambat. At kahit ang mga grupo ng drone ay mas mura ng napakalaki kumpara sa mga sasakyang kanilang sinisira. Sa ganitong sitwasyon, ang kakulangan ng mabigat na armor ng mga Spartan ay naging kapaki-pakinabang sa paraang hindi inaasahan. Dahil hindi ito ginawa para tumagal laban sa malalakas na anti-tank na armas. Malaya ang mga inhinyerong Ukranyano na i-optimize ito ng buo para sa depensa laban sa drone nang hindi iniintindi ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng iba't ibang uri ng proteksyon. Sa isang video noong Hulyo 2025, makikita na nilalagyan ng mga Ukranyano ang Spartan ng anti-drone netting na ginagamit din sa mga pangunahing tangke at infantry fighting vehicle at sa halos parehong paraan. Ang metal na wire net ay tinatakpan ng camouflage, canvas o katulad na material para magamit ang nabanggit na taktika ng lion weight. Dati, kinakailangan talaga ang mga sasakyan para sa transportasyon. Bilang alternatibo, ang ilang mga sasakyan ay inayos para magsilbing karagdagang gamit sa labanan imbes na pang-transportasyon lang. Ginawa ito sa paglalagay ng turret na may M2 Browning heavy machine gun at automatic grenade launcher kapalit ng orihinal na autocannon. Bagamat hindi na nailagay sa sasakyan ang mga panlaban sa drone, malaki naman ang itinaas ng kakayahan nitong umatake. Ngunit hindi sapat ang technical na detalye para ipaliwanag ang tagumpay ng mga Spartan sa Ukraine, lalo na't dati silang itatapon na sa junkyard. Sa totoo, natalo lang ang mga sasakyang ito ng mas bagong disenyo habang nasa orihinal nilang NATO militarya. Ngunit ang praktikal na pangangailangan ng Ukraine ay nagbibigay daan sa isang uri ng panibagong pagkakataon para sa mga paboritong lumang disenyo na iyon. Nang i-retire ng Britanya ang Spartan Fleet noong 2,000 siyang pinalitan nila ito ng mga Panther Command at Liaison na sasakyan. Ang mga ito ay 6x6 na may gulong na sasakyan na batay sa Italian IVC o Medium Multi-Role Vehicle. Ang Panther ay may bigat na 7 tonelada upuan para sa 6 at STANAG Level 2 ballistic protection. Mas mabilis, matipid sa gasolina, madaling ayusin, at mas komportable ito kaysa sa track din na Spartan. Para sa mga operasyon ng NATO sa Iraq at Afghanistan, ito ay may saysay. Ang puwersa ng koalisyon ay may matinding air superiority, sopistikadong intelligence, surveillance, and reconnaissance, at mabilis na logistics na kayang magdala ng pyesa kahit saan sa loob ng 48 oras. Sa ganung kapaligiran,
Naging perpekto ang mga sasakyang may gulong na mas mura ang operasyon at mas mahusay sa kalsada. Hindi naman air superiority ang nilalabanan ng Ukraine. Gumagana ito sa near-peer na labanan na parehong panig ay may artillery, drone swarm, at electronic warfare capability. Mahigpit binabantayan ang mga kalsada at madalas may mga mina, artillery, o drone strikes. Kasabay nito, hindi maaasahan ang supply chain sa magkabilang panig dahil sa madalas na long-range drone attacks sa 6 na raan milyang linya ng labanan. Sa ganitong sitwasyon, naging mas mahalaga ang track mobility, liit, at simpleng mekanismo ng lumang Spartan kaysa sa mas bago at sopistikadong alternatibo. Mas matibay ang track suspension sa hindi pantay na lupa at halos walang kapantay ang kakayahan ng sasakyan umakyat sa matarik na burol. Sa parehong uri ng maburol na lupain na may mga bukirin at kanal na siyang nangingibabaw sa harapan ng Ukraine-Russia sa Donbas, ang mga puwersa ng Ukraine ay nakikipaglaban sa isang digmaan na mas kahawig ng Eastern Front noong ikalawang digmaang pandaigdig kaysa sa mga labanan na inihanda ng NATO. Sa ganitong konteksto, mas mahalaga ang dami, pagpapanatili, at taktikal na pag-angkop kaysa kakayahan ng bawat sasakyan. Ang mga numero pa lang ay nagsasabi na dahil nakatanggap ang Ukraine ng humigit kumulang 200 na iba't ibang bersyon ng Spartan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Ihambing ito sa bilang ng ibang sistemang kanluranin na natanggap nila. May 100 Leopard 2 tanks na iba't ibang bersyon, 2 A4 hanggang 2 A6 mula sa iba't ibang NATO bansa at 31 M1 Abrams tanks mula United States, kung saan 27 na ang nawala ng Ukraine. Tinatayang 300 M100 at 13 karamihan mula Lithuania at Soviet-era production ang naibigay sa iba't ibang bersyon. 170 Bradley M2 M3 mula Estados Unidos. Humigit kumulang 40 ang nawala o nasira. Ang Spartan Fleet ay may sapat na bilang upang magamit ng maraming brigada. Ang mga puwersa ng Ukraine ay bumuo ng 200 at 51 ST Territorial Defense Battalion, 100 at 27 th Territorial Defense Brigade at mga elemento ng 67th Mechanized Brigade sa paligid ng mga operasyon ng Spartan. Ang mga unit na ito ay gumawa ng mga espesyal na taktika gamit ang liksi at kakayahan ng sasakyan sa paghatid ng tropa. Dito na nagiging kapanapanabik ang kwento. Kung kaya ng Ukraine ang mga tagumpay gamit ang luma at itinuturing na walang halagang sasakyan ng Britanya, paano pa kaya kung NATO-grade na kagamitan ang gamitin nila? Ang mga Panther ng Britanya na pumalit sa Spartan ay hindi pa inaalok sa Ukraine. Hindi kasama ang Truck Warrior Infantry Fighting Vehicles na kamakailan lang inalis ng Britanya sa serbisyo, kahit nabanggit ito sa posibleng tulong sa hinaharap. Hindi pa pinag-uusapan ang mas makapangyarihang Ajax Reconnaissance Vehicles na ngayon pa lang pumapasok sa serbisyo ng Britanya. Bahagi ng dahilan kung bakit nananatili ang Britanya sa mga kagamitan na halos kasing edad ng mga sasakyan ng Ukraine ay dahil sa pamamahala ng pampulitikang panganib. Iniiwasan ng NATO na magbigay ng masyadong advanced na sistema dahil baka malantad ang classified na teknolohiya kung ito ay mawala o mabihag. Isa pang dahilan ay komplikadong pagsasanay. Ang mga makabagong sasakyan ay kailangan ng matagal na training ng crew, umaabot ng buwan. Panghuli, may issue sa maintenance infrastructure dahil ang mga bagong sasakyan ay kailangan ng espesyal na pasilidad at piyesa na wala ang Ukraine. Siyempre, may isa pang posibilidad kung saan ideklara ng Rusya na ang ilan sa mga donasyong ipinapasa ay maaaring masyadong magbigay ng kalamamangan sa Ukraine at di umano'y magbanta sa buong Rusya. Kapalit nito, maaaring paigtingin ng Rusya ang digmaan sa pamamagitan ng paggamit ng mga tactical na sandata, kabilang na ang mga nuklear, laban sa Ukraine para mapabilis ang takbo ng digmaan. Kumbaga, hindi na bago ang ganitong taktika ng pananakot dahil dati nang sinubukan ni Putin na harangin ang pagpapadala ng mga long-range missile, tangke at eroplano. Hindi natin alam kung saan niya ilalagay ang susunod na imahinaryong pulang linya, pero ipinapakita ng tagumpay ng mga Spartan na maaring masyadong maingat ang mga kalkulasyong ito. Napatunayan ng mga puwersang Ukranyano na kahanga-hanga ang kanilang kakayahan sa pag-angkop ng mga kagamitang kanluranin
pag-iimbento ng mga solusyon sa mga hamon sa pagpapanatili, at pagbuo ng mga taktika na pinapakinabangan ang lakas ng mga kagamitan habang pinapaliit ang mga kahinaan. Pag-isipan ang epekto nito sa balanse ng militar ng Russia at NATO. Mahigit 23,000 piraso ng kagamitang militar ang nawala sa Russia mula simula ng pananakop, ayon sa visual na kumpirmasyon ni Oryx. Kasama rito ang tinatayang 13,500 armored vehicles na nawasak, na kinuha mula sa mga naipong stockpile sa loob ng mga dekada. Ang kasalukuyang kapasidad ng produksyon ng Russia ay humigit kumulang 250 T-70M na tangke at nasa pagitan ng 70 hanggang 100 BMP-3 na infantry fighting vehicles bawat taon, na malayo sa kinakailangang bilang para mapalitan ang mga nawala. Napilitan ang bansa maglabas ng mas luma pang kagamitan mula imbakan. Nagpapadala sila ng mga T-62 mula pa noong 1960 dekada, at may mga ulat pa nga ng mga T-34 mula sa ikalawang digmaang pandaigdig na makikitang sakay ng mga tren papuntang Ukraine. Ayon sa mga Polish military analysts, mas malaki ang pinagsamang lakas ng militar at industriya ng NATO kaysa Russia. Nakagawa ang Estados Unidos ng mahigit 8,800 M1 Abrams na tangke mula 1,970, 1,973 at may libo-libong nakaimbak at 135 bagong ginagawa taon-taon. Mahigit 3,000 Leopard 2 tangke ang ginawa ng Germany, halos 500 Challenger ng Britain, at mahigit 400 Leclerc ng France. Ito ay mga modernong pangunahing tangke na may composite armor, 100 at 20 mm smoothbore na canyon advanced fire control, at sopistikadong active protection systems. Kung magdesisyon ang NATO na ilipat kahit 10% ng mga deaktibong tangke nila sa Ukraine, mahigit 1,000 modernong main battle tank ang mapupunta sa labanan. Ang mga Spartan ay halos walang silbi kung ikukumpara. Ang parehong pagsusuri ay angkop sa infantry, sasakyang pandigma, artilleriya, depensa sa himpapawid, at eroplanong pandigma. May kagamitan ng NATO, ngunit ang tanong ay laging politikal na kagustuhan. Pinapakita ng Spartan na mas mahusay pa rin ang lumang kagamitan ng kanluran kaysa sa makabagong sistema ng Russia kung tama ang paggamit. Hindi naman talaga likas na mas magaling ang mga sundalo at inhinyero ng Ukraine kaysa sa mga taga-Russia, na isa sa pinakamay karanasang tagapagtustos ng militar sa silangang hemispero. Ang pag-unlad ng militar ng kanluran sa nakalipas na 50 taon ay nagbigay ng mga kakayahan na hindi kayang tapatan ng kasalukuyang industriyang militar ng Russia, kahit pa sa mga lumang sasakyan. Bukod sa taktikal at estratehikong epekto, ang tagumpay ng Spartan ay nakasalalay sa piling inhenyero at mga pagbabago ng Ukraine. Particular, ang M2 Browning ay nagbibigay ng napakalaking pagtaas sa lakas ng putok laban sa mga infantry, magagaan na sasakyan, at mga pinatibay na posisyon. Sa mas mataas na epektibong saklaw na lagpas 1 milya, nagagawa ng Spartan crew na labanan ang mga target na di kayang abutin ng orihinal na 700, 62 mm na sandata. Pinalalawak ng Mark 11 grenade launcher ang sakop hanggang 1.37 milya, naghahatid ng high explosive rounds na kayang supilin ang mga posisyon ng kalaban o butasin ang hindi gaanong armored na sasakyan. May malaking kahinaan ang mga sandatang ito, di gaya ng orihinal na L-37A1 na pwedeng paputukin mula sa loob ng sasakyan. Kailangang ilantad ng tagabaril ang sarili sa ibabaw ng turret para sa M2 at Mark 11. Tumugon ang mga tripulante ng Ukranya sa pagdagdag ng improvised na bakal na kalasag, gaya ng hinang na steel plate, para protektahan laban sa maliliit na armas, putok, at shrapnel. Pinayagan ang tagabaril gumamit ng sandata at nagkaroon ng makabagong komunikasyon ang mga sasakyan. May dalang Harris na radyo ang ilang Spartan ngayon, kaya nakakakonekta sila sa command network ng Ukranya at sa mga drone operator. Nasolusyonan nito ang malaking limitasyon ng orihinal na sasakyan. Pero hindi compatible ang mga radyo noong dekada 70 sa encrypted na komunikasyon ngayon. Mahalaga rin ang mga upgrade sa fire control. Bagaman hindi tank destroyer ang disenyo ng Spartan, nakikita ng puwersang Ukranyano ang potensyal nito bilang fire support platform. May mga sasakyan na may laser rangefinder at mas magaling na optical sight
kaya mas tumpak at malayo ang abot. Napansin ng isang miyembro ng crew, ang mga road wheel ay may goma at isa iyon sa mga benepisyo nito. Tahimik ito, walang kalansing ng bakal, at may rubber pads ang mga truck para bawasan ang ingay. Dahil sa tahimik nitong operasyon at control sa engine na nagpapababa ng thermal signature, nakakagulat na stealthy ang Spartan kahit walang advanced na anti-surveillance system. Sa kapaligirang may thermal optics at acoustic sensors, mahalaga ang tahimik na operasyon para sa insertion at extraction na misyon. Pinakamahalaga, mechanical na simple ang Spartan, kaya kayang gawin ng mga Ukrainian crew ang karamihan ng maintenance nito sa field. Kapag naputol ang truck or nag-overheat ang makina, pinapalitan nila agad ang truck o coolant lines. Hindi nangangailangan ang sasakyan ng mga espesyal na diagnostic computer o mahirap hanaping electronic na mga bahagi. Ihambing ito sa Bradley na may turbocharged diesel engine, automatikong transmission, digital fire control system, at integrated battlefield management computers. Kapag nasira ang isang Bradley sa Ukraine, madalas itong kailangang dalhin sa mga espesyal na maintenance facility na may mga bihasang teknisyan at eksklusibong diagnostic na kagamitan. Lalong lumalaki ang bentahan sa maintenance habang tumatagal. Pagkalipas ng ilang buwan ng operasyon, bumaba ang operational readiness rate ng Bradley fleet dahil sa dumaraming sirang hindi kayang ayusin sa labanan. Mas mataas ang availability ng Spartan fleet dahil agad natutugunan ng crew ang mga problema kaysa maghintay ng espesyal na suporta. Ipinapakita ng tagumpay ng Spartan program ng Ukraine kung paano nagbago ang ekonomiya ng military procurement sa paglipas ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Mas particular, ang mga kanluraning militar ay dati nang naghangad ng mas sopistikadong mga plataporma sa paniniwalang ang teknolohikal na kahusayan ay magbibigay ng tiyak na kalamangan sa anumang labanan. Dahil dito, may mga sistemang gaya ng F-35 fighter jet na dolyar, 100 milyon bawat isa, at Zumwalt-class destroyer na umaabot sa dolyar, 75 bilyon bawat barko. Kinansela ang Future Combat Systems Program matapos gumastos ng 18 bilyon ng walang nailabas na operational na sasakyan. Mukhang tama naman ang lohika, pinapalakas ng advanced na teknolohiya ang bisa sa labanan. Kaya mahalaga ang pag-invest sa pinakamahusay na sistema para sa kakayahang militar. Pero ang karanasan ng Ukraine ay nagpapahiwatig na ang lohikang ito ay nababasag sa matinding tradisyonal na digmaan. Hindi kakulangan sa kakayahan ng advanced na sistema ang problema. Dahil mas magaling ang Bradley kaysa Spartan sa halos lahat ng aspeto. Hindi madaling gawin, panatilihin, o gamitin ang mga advanced na sistema sa sapat na dami kapag mataas ang antas ng pagkawala. Halimbawa, tingnan natin ang simpleng matematika. Kung ang isang Bradley ay nagkakahalaga ng dolyar 400 at 35 milyon na tinatayang halaga bawat unit sa mga kamakailang order ng United States Army, at ang isang nire-refurbish na Spartan ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50,000. Ito ang presyong binayaran ng Ukrainian Charitable Foundation sa mga pribadong nagbebenta sa United Kingdom. Makakabili ka ng 87 Spartan sa presyo ng isa Bradley. Ipagpalagay natin na magkapareho ang survival rate ng dalawang sasakyan sa Ukraine base sa datos ng mga nawala. Kahit 3 beses na mas epektibo ang Bradley kada sasakyan, mapag-uusapan pa rin iyon. Sa kapaligirang puno ng drone, ang Spartan fleet ay nag-aalok ng 22x na mas maraming operational na sasakyan sa parehong puhunan. Dahil dito, mas versatile at nagagamit ang mas murang sasakyan sa totoong labanan. Ginagamit ng mga komandante ng Ukranya ang Spartan sa mga delikadong misyon na di kayang gawin ng kakaunting Bradley. Maaaring ilagay ang mga Spartan sa unahan kung saan mas mahalaga ang mabilis na reinforcement kaysa sa kakayahan ng bawat sasakyan. Ipinapakita nitong mas pinahalagahan ng mga kanluraning militar ang kakayahan ng plataporma kaysa kaligtasan, pag-aayos, at laki ng fleet. Sa mga operasyon kontra insurhensya na mababa ang teknolohiya ng kalaban, hindi naging mahalaga ang gastos dahil sulit ang pinakamagandang sasakyan. Kapag kaya mong talunin ang kalaban, nang kaunti lang ang nasisira o nababawasan sa inyo. Pero laban sa mga kalabang halos kapantay na may makabagong armas, mas mahalaga na marami at madaling makuha ang kagamitan kaysa sa kaunting pagbuti ng kakayahan. Ang kwento ng mga Spartan
ay nagpapalalim sa pananaw na ang digmaan sa Ukraine ay hindi lang tungkol sa pinaka-advanced na teknolohiyang militar, kung saan maliit na lamang ang nagdidikta ng resulta ng labanan. Labanan ito ng pag-ubos kung saan ang tibay, pag-angkop, at determinasyon ang nagdidikta ng resulta. Sa ganong sitwasyon, ang aluminyo kahon na may track mula 1,000 siyam na 178 ay nagiging halimaw sa unahan. Hindi dahil sa mga sopistikadong elektronika o mga makabagong sandata, kundi dahil sa matalinong paggamit, mabilis na pag-angkop, at pagiging madiskarte ng mga sundalong ayaw hayaang malimutan ang mga kahong iyon. Ayon sa tripulante ng Ukranya, ang bagay na iyon ay gawa noong ibang panahon at para sa ibang digmaan. Sa isang banda, bagay din ito sa digmaan. Kapag kaligtasan ng misyon, mas mahalaga ang pagiging maaasahan kaysa sa magagandang upgrade. Salamat sa panonood ng Now. Para maintindihan paano patuloy nag-i-innovate ang Ukraina gamit ang kaunting mapagkukunan, panoorin ang pagsusuri namin sa paglago ng Ukraina bilang regional na puwersang militar sa video na ito. Panoorin ang aming pagsusuri sa paglago ng Ukraina bilang regional na puwersang militar sa video na ito. At para manatiling updated sa mahahalagang kaganapan sa pandaigdigang geopolitics, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.